Okay, open the light. Hi guys, today we're going to unbox these items we got from Starbucks. Nakakuha na tayo ng tatlong Starbucks traditions dahil dito sa tatlong nasa second row na dinagdagan natin ng itong items na tatlong nasa first row. I'll explain. Sobrang pula ba ng labi ko? This is one of the lip glosses I got from Korea. Ooh, super shiny. Hindi ka nga glass skin. Pwede ka lang manalamin. Mukhang oily. Okay. So, I got the 3 of the Starbucks Traditions tumblers or things dahil dito nga sa tatlong rhinestones na tumbler na to. Tapos dinagdagan ko nitong mga to. So, first, gusto kong i-explain na dahil dito sa items na may rhinestones, nag-start akong mag-collect ng Starbucks tumbler. So, I have na mga iba-ibang colors ng ganito na may straw, tapos yung iniikot yung cover, tapos diretso iinumin. So, this is the first time na naglabas si Starbucks Philippines ng ganitong tumbler. Ito yung may cover na ganito. Ganyan. Ganyan lang siya. Sobrang straightforward, bote, pero shiny. Ang pretty. So, this is in red. This is 6,000 plus. Every year, naglalabas sila ng ganito. Usually, pa-Christmas season. Thankful naman ako na pa-Christmas season siya lumalabas kasi magdadagdag ka lang ng isa pang item. Pag naka 7K ka, makukuha mo yung Starbucks Traditions nila na tumbler or planner. Kapag ka naka 7K ka, yun nga, makukuha mo. Hindi mo na kailangan inumin at punuin yung 18 na stickers na Starbucks. Although sa amin naman sa family, mahilig kami mag-coffee and eventually nakukuha din namin yung 18 stickers na yun. Pero dahil nga dito, nakaka 7K kami, nakukuha namin agad yung Starbucks Traditions. Hindi kami nagpapakahirap. Although syempre, for others, gusto nila yung naiinom yung kape or bibilhan nila yung 18 of their office mates ng tumblers, tapos makakakuha sila ng Starbucks Tradition siguro as parang consolation or prize dahil sila yung bumili for 18 other people. Pero for us nga, dahil sa lumalabas to ng Christmas, nakukuha namin agad. So anyway, to cut the story short, nakuha na namin ang tatlo. So we got the tumbler na may straw, yung tumbler na pang mainit, at saka mug. So dahil nga dito. Ito yung first item. So with that, para maging 7K siya, bumili kami ng Manila na mug. So, sabay-sabay nating buksan yung Manila na mug kasi hindi pa namin siya na-open. So cute! Ang pamilya namin mahilig sa mug kasi pag nagko-coffee kami ng morning, ito yung iniinuman namin. Kompleto naman na yung mga mugs namin, pero syempre, gusto mo pa rin talaga ng mug. Tapos kinuha namin to kasi this is, I think, the cheapest of all the mugs na pinaka-cute naman. So, yan. May mga representation ng Manila. Oh, taray, cute. Diba? Ang ganda ng Pilipinas. Sayang, no? Tapos may Manila dyan. So, this is 975. So, 6,000 something plus this one. Ito ang aming ni-redeem. The Starbucks Traditions na may straw. Looks like this. Oops. Yan. Ooh, shiny. May scales siya. Tapos, yung dito na part, pababa. Tapos may straw. Yung loob, color brown. Yan. So, this is the free Starbucks tumbler. Second item that I bought, kasi nga nagko-collect tayo ng rhinestones na tumbler, is the blue version of the red tumbler kanina. So, parehas lang. Ganito lang din siya kaliit. Tapos, may cover. Ganyan lang. But it's so pretty. Pagpasensya nyo na po yung kuko ko. Hindi ko siya makutkot. Hindi rin tayo makapunta sa nail salon kasi bumabagyo. So, because of this, nakakuha tayo ng isa pang Starbucks Traditions with
a purchase of this tumbler. This is the Manila tumbler also. There. So, tumbler version naman siya nung mug na binili natin kanina. So, you see the pattern? Medyo makabayan tayo. Yan. Tapos, ganito yung sa cover. Oops, sorry. Ganito yung sa cover. There. Ta-da! And then you close it. Then you open. Yan. Cute. This is 1,095. So, because of that tumbler, nakuha natin yung pang mainit. I'll show you the other one. Tada! Ito siya. Gray, brown. Tapos, parang glittery yung finish. Kita niyo ba? Yung glittery yung finish. Ganun lang. Yan. So, this is the second Starbucks Traditions tumbler. And the third item that I collect is this one. So, usually, ganito yung nilalabas ng Philippines. Kung papansin nyo, yung mga boxes na meron tayong inopen today, naka-Philippines. Kasi, Philippines exclusive tong mga to. Meron akong nakuha sa Bangkok, teal yung color. Pero so far, siya pa lang yung nakuhanan ko na ibang bansa na may rhinestones. Siguro, di ko pa lang na-check yung sa ibang bansa. Pero, wala naman naka-display sa ibang bansa eh. Anyway, yun. So, ito. If you want me to compare, well, if I compare this to the small blue one, parehas lang kasi siya ng color. Ganyan. Ganyan siya for size comparison. Ganyan siya. Diba? Ang ganda. Parang mic ng BTS. Charis. Oh, yan. So, because I purchased this, with this, ito naman ay reusable cup lang. Yung nandun lang sa kahera na pwedeng bilhin ng kahit sino. Yan. With this, I got the mug. Oops. So, let's open the mug. Wow! Matte. Matte yung finish niya. Hindi siya glossy. Hindi siya glittery. Yan. Very aesthetic. Kung ganito yung mga aesthetic and the vibe you're going for sa bahay nyo, ganda siya. I think out of all the three, ito yung pinaka-okay. I mean, preferred ko ha. Tapos it also comes with a bag. Ganito, ganyan. So, kunyari, mayroon kang tumbler. There, you don't need to carry it. It's a bag for your tumbler. Nice concept. Okay, so, yan yung mga Starbucks Traditions natin na nakuha. Again, it's this one, and it's this one. This is the last item in the Starbucks Traditions for this year na i-claim natin kasi lahat nakuha na natin. So, tingnan natin kung ano itsura niya. Okay. Okay. ASMR. Okay. Ganda yung box kapal. Okay, it's wrapped in black paper. Mataba siya. Bango. Ito merong mga shiny areas and then ganyan. It's textured tapos makinis. Cute. Kanan din sa likod. Tapos, yan. Ganun yung tsura ng zipper. Meron siyang dalawang stickers. May black and green version.
Tada! This is, I don't know what it's supposed to be. Baka pampatigas lang siya. Ganyan. Cute! iPhone, Apple. Baka naman, bumalik ulit yung mga stickers nyo. Kasi na-observe ko, parang kung ano yung color ng laptop mo sa Apple, ganun din yung color ng sticker. Hanggang sa eventually, nawala na siya. Okay, so, Starbucks ay inadapt yung ganun. Yung planner, same din sa itsura ng box. Ganyan siya. So, yung size. Parang pocket size. Not really pocket, pero maliit siya. May pen. Oh, mabigat. Feels, premium. So, you twist it. Mag-open siya. Mataba yung tip, ha? Mataba. Nahulog. Ganyan yung color. Oh, diba? Like a legit vlogger. Ganyan yung color niya. Okay. So, kung ano yung tsura ng color nito, parang nagmamatch dun sa color ng garter. So, the notebook looks like this. Yan. May isang buong year, 2026, and then isang buong year ng 2027. Pakita ko sa inyo yung daily na itsura. Oh, okay. So, per month, may ganitong area. And then, may isang buong nakalatag na ganyan. Usually, dito ko nilalagay yung summary ng mga things na meron ako. Or yung mga birthdays ng mga kakilala ko para di ko makakalimutan. Ipa-plot ko na siya dyan. Tapos, kunyari may travel ako. Or yung mga basta pinaka-overview ng buwan ko para malaman ko lang kung saan ako sa buwan na yon. And then, yung daily niya, isang guhit lang na ganyan, no? Maliliit lang. Ganun lang siya. Yung mga Starbucks planners dati, di ba, sa dulo may mga parang stub. May mga vouchers. Ngayon, wala na. Yung dulo, ganyan na lang. Siguro, ilagay nyo yung mga plano nyo dito for the next year. Parang i-manifest nyo yung mga gusto nyo makuha for the next year. So, ganun lang yung itsura niya. Ganun. That's the 2026 Starbucks planner. Pretty, no? Thanks for watching.